ano siya, diretso. Yan, diretso. Tapos ito, may butas rin. Yung hugis ng batong ito ay medyo matulis itong dulo. Tapos ito, ano siya, diretso. The bird symbol means nestling wealth is here. Okay, magandang araw mga kaibigan. Dito tayo ngayon sa pinsan ko. At tapos may nakita tayong kakaibang mga palatandaan ng treasure. At kung mapapansin ninyo, yung hugis ng batong ito ay medyo matulis itong dulo. Tapos ito, ano siya, diretso. Yan, diretso. Tapos ito, may butas rin. At kung dito ka sa malayo, para siyang ibon, na nakatingin mismo dito sa area na ito dito. At kung mapapansin mo, ang areang ito ay mayroon pong isang bato roon dun sa malayo. Punta natin. Gaw! Kinsa na yuta dire? Kay Melchor. Dito siya sa malayo. Yan. Punta tayo dito. Tapos sinusundan lang natin yung yung marker para malaman kung ano yung kanyang pinupunteriya. Dito siya bandan, nakaturo. Ito, dito siya. Yan, ito yung kanyang pinupunteriya. Yan, dun. At saka ito, alam nyo ba na 80% dito nakabaon ang treasure? 80%, hindi po 100%. Sa analysis po natin, dito nakabaon yung treasure. Bakit? Kasi nga po, yung mga bato na nakapile dito ay po siya, sinadya. Talagang inano siya dito, nilagay. Kaya 80% ang treasure ay nakabaon dito, or dito tinago, or dito nilagay. Kaya ang problema lang, ang area na to ay hindi na sa may-ari ng bato, kung saan mayroong marker na ibon or bird sign. Balikan muna natin sandali. Ayun, yung binalikan natin, nilagyan nila ng ng tire wire or alambre. Ito, at dito sa taas mayroong bilog at mayroong ding guhit yan pababa, parang line. Pero ito talaga yung nakakabighani yan. Kung titingnan mo talaga dito sa malayuan, para siyang ibon na nakapunteriya doon sa sinabi ko kanina. Okay, ito yung karugtong natin ngayon, at ito yung ipapakita ko sa inyo para mas madagdagan yung kaalaman natin sa pagdidecode ng mga nakikita nating mga kakaibang palatandaan sa ating mga paligid. Kung balikan natin yung
unang video natin, kung maalala nyo, ibon po yung porma ng nasa bato kasi may dalawang mata at saka doon sa baba parang ano niya, parang bibig. Pero yung kanyang porma, yung ulo at saka yung porma talaga ng bato ay parang ibon. Ayon po dito sa ginagamit nating libro, ay ganito po ang ating mababasa. The bird symbol means nestling wealth is here. Ang ibig po daw sabihin, ang kahulugan nito ay dito daw yung kayamanan, no? Doon daw nakalagay kasi nangingitlog yung ibon. Ang kanyang ibig sabihin ay doon daw mismo sa kanyang kung saan nakalagay yung bato. Pero kung mapapansin nyo po dito sa ating libro, sabi dito, the bird's beak is pointing towards the place the treasure is buried. Ang tuka daw ng ibon ay pumupunteriya kung saan nakalagay yung treasure. Kung mapapansin nyo po yung unang video natin, may pinunteriya naman yung mata, yung mukha ng ibon. Doon nga sa sinabi ko sa inyo na mga bato na nagkumpulan o kaya parang nakapile, parang sinadya na nilagay doon. Pero minsan naman ay talagang kung saan nakaposisyon yung ibon, doon din yung treasure nakalagay. Ayon po sa libro na ating ginagamit. Ito, the bird's beak is pointing to the baby chick. The baby chick is nestling on top of the rich object or treasure deposit under the nest itself. So, yun yung ano daw. Iba kasi to kasi dalawang ibon na nagtuturuan. Madalas natin itong madiscover sa ilalim ng lupa. Pero kapag ganito, yung forma pero nasa taas, walang kasabay na ibang ibon na market. Kaya ito ay sa ilalim at yung sa ibabaw ay iba yung kanyang kahulugan din. Experience po namin yan. Kaso nga lang, nagkaroon tayo ng problema. So, yun po, karagdagang kaalaman na naman ang ating binigay ngayon ayon sa libro na ating ginagamit. At isa sa mga ipapakita ko sa inyo ito, kung makakita kayo ng ganitong mga marker, ang kanyang kahulugan ay nandito. Basahin nyo na lang para hindi tayo magtagal sa video na to. Baka kasi mainit kayo. Yan po. Yan po yung kanyang mga kahulugan.